Welcome to Donmar TV News Channel. Good idea. Ganito tinawag ng Pangulong Rodrigo Duterte ang panghihimok sa kanyang tumakbo bilang Vice Presidente sa 2022 elections. Paliwanag ng Pangulo, magagamit niya ang pagkakataon upang tapusin ang mga maiiwan niyang trabaho, kabilang ang reforma sa gobyerno, corruption, war on drugs at paglaban sa krimen. Bagamat tila nakukumbinsi ng mag-Vice Presidente, sinabi naman ng Pangulong Digong na hindi niya ito magagawa dahil kailangan niyang tuparin kay late Congressman Martin Romualdez ang pangakong susuportahan ang mambabatas sa kanyang pagkandidato bilang Vice President sa susunod na halalan. Tinuldukan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang mga espekulasyon na sila naman ang magtatandem ng kanyang tatay sa 2022 presidential elections. Binigyan din ng alkalde na sakaling ikonsidera niya ang pagsabak sa presidential derby, hindi mangyayari ang Duterte sa 2022. Inamin ni Mayor Inday na sa ngayon pinag-iisipan na niya ang mga panawagan na siya'y kumandidato bilang Pangulo kahit ito ay hindi kagustuhan ng kanyang ama. Ayon pa sa presidential daughter, Enero pa lamang nagpasya na siyang isang tabi na ang naturang panawagan. Ang naturang desisyon ay muling inulit ng alkalde noong Abril. Yan man, mistulang nagbago ang ihip ng hangin nang magbigay ng ultimatum ang kanyang partido na hugpong ng pagbabago. Sinabi ni Mayor Sara na siya ay binigyan na lamang hanggang July 30 upang magpasya sa alok na sumabak sa presidential derby sa 2022. May National Assembly uli ang PDP laban sa napangungunahan ni Vice Chairman Alfonso Cusi sa darating na July 17. Pero maaga nang nag-anunsyo sina Senators Manny Pacquiao at Coco Pimentel na hindi dadalo sa Assembly na itinuturing nilang unauthorized. Ayon kay PDP Laban Executive Director Ron Monsayak, hindi rin kinikilala ng mga opisyal at miyembro ng partido ang naturang assembly at walang bisa ang anumang resolusyon o desisyon na mabubuo sa pulong. Idiniin ni Monsayak na mayorya sa miyembro ng partido ay suportado si Fighting Senator Pacquiao. Sa katunayan, sa unang patawag na pulong ni Kusing noong Mayo sa Cebu ay 100 lang ang dumalo mula sa 100,000 nilang miyembro. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pahayag ng Pangulong Digong Duterte na hindi na required magsuot ng face shield maliban lamang sa mga ospital. Ayon kay Secretary Roque, ito ay isa ng pulisya dahil nagdesisyon na mismo ay ang Pangulong Duterte. Pero sabi ni Roque, maaari pa rin umapela ang IATF na isang recommendatory body ng Presidente kung sila ay kontra sa hindi na paggamit ng face shield. Narito si Secretary Roque. Well, alam nyo, ang IATF is recommendatory to the President, no? And when the President has decided, then that's the policy. This is without prejudice to IATF appealing, possibly, no? Alam nyo kasi, ang posisyon naman ng DOH, may mga pagkakataon talaga na dapat isuot pa yung face shield, no? At ito po yung lalong-lalo na kapag nasa indoors na maraming tao. So, I think the possible move of IATF now is to appeal what the President said and what was repeated to the public by the Senate President and Senator Villanueva. Tapos na ang 80% ng Manila Bay Beach Nourishment Project Phase 1. Bukod dito, Tapos na? Malapit nang matapos, 80% na? Bakit hindi man lang naibalita yan sa mga news? Wala, alam mo, hinanap ko yan sa news ngayon ha. Wala sa mga mainstream media yan. Yung mga kilalang mainstream media, yung walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Hindi sa lahat, walang ano. Wala yan! 80% na pala? Good news kasi. Okay. Kaya naman pala. Pag good news talaga, wala. Wala talaga yan sa mainstream media pag may good news. Grace Life in USA, kahit anong mangyari, boss, magsisilbi pa rin si PR dahil mahal niya ang Pilipinas. Uy, commercial naman po dyan. Ayos. Pagkatapos nito, ha? Commercial tayo. Okay. Pasok. ito na rin sa water standard ang tubig na inilalabas ng 3 estero sa Manila Bay. May ulat si Glazel Pardilla. Miami Beach ba kamo? Uy! Anak ng tutsa naman yan. Ilagay nyo dyan, bawal ang dilawan ha, tsaka makakaliwa. Pag ako nakakita ng dilawan dyan, naku.
Naku, ilulubog ko talaga dyan sa Dolomite na yan. Kung yan ang akala nyo, nagkakamali kayo. Grabe, ang ganda. Isipin mo, it's in Metro Manila. Ha? It's not in somewhere out there. It's in Metro Manila. Ito na ngayon ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Anak ng tuta naman yan! Duterte, natutulog pa yan, ha? Sa lagay na yun, natutulog pa si Duterte dyan. Abay, pag nagising siguro yan, ano na nangyari dyan? Sa pag-inspeksyon ng Department of Environment and Natural Anak na... Pwede pang magkape, oh. Magkape-kape kaya tayo dyan. Oh, oy, grabe. Oh, Diego, magkape tayo dyan. Pwede kayo pasok yung motor dyan? Resources, 80% ng kumpleto ang Phase 1 ng Manila Bay Beach Nourishment Project. May haba ito na 140 meters Naku at naman. kapal na 1 meter ang buhangin. Nakapwesto ang mga rock formation at beach umbrella. Anak ng... Talagang may umbrella talaga, ha? Parang gusto ko magbenta ng kape dyan, ha? Yung kapeng malamig. Ay, grabe. Pinapatag na lamang ang artificial white sand. Libre na to eh. Bakit hindi? Pupunta ka pa ba ng Boracay dyan? Oh, correct, madam. Pero sandali ha, paalala lang, ha? Bawal pa muna mag-swimming dyan, ha? Medyo inaayos pa. Meron silang, kasi yung mga basura daw, sabi, nagaling daw banda dun sa Cavite. Sabi ko nga, grabe naman yan. Napupunta daw dyan, so medyo inaayos, ha? Hindi pa talaga sigurado yan, ha? Easy. Sabihin, maganda na, pero hindi pa pwedeng pag-swimmingan. Ano pa mga beaches dyan? Mas maganda. Ay, beaches daw. Aba, maraming puntahan dyan, maraming beaches dyan. Kasi dati nagdadaan kami dito, dumadaan, hindi pa ganito. Ang baho-baho talaga. Ay, grabe ba? Makabaho naman si Sir, parang amoy ano ba? Ay, naku naman. O ha? Eto ha, hindi ho ito lumalabas sa balita ng mainstream media. Dito lang ho yan sa Banat Bay. At syempre, ang mga government network natin tulad ng PTV, di ba? Oha. At syempre, yung mga tulad ng mga SMNI, Gayaan, UNTV, dyan lang lumalabas yan. Pero dun sa mga mainstream media na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, wala rin silang nilalabas na good news. Sa oras na makapasa sa water quality standard ayon sa DNR, maaari nang buksan at paglangoyan ang bahaging ito ng Manila Bay. Mula sa milyong-milyong fecal coliform o bakterya mula sa dumi ng tao na nakukuha sa bahagi ng Dolomite Beach, bumaba na ito sa 147 mpn per 100 ml. 100 mpn ang standard na ligtas paglangoyan. Medyo mataas pa konti kaysa 100. So it means that we can do it in a matter of time na lang. Ban na tuloy ni Environment Chief Roy Simato sa mga kritiko ng Dolomite. We were able to prove that it can clean the water. It has a distinct character na pinifilter niya yung tubig by itself. Aha, yan ang karakter daw ng Dolomite. Yung mga nagagalit kayo sa mga Dolomite. Ang karakter ng Dolomite, pinifilter niya yung tubig. Alam mo, dapat painom nyo doon sa mga dilawan tayo yan. Eto, tingnan nyo, inumin nyo. Bukod dito, nakapasa na rin sa water standard ang tubig na ibinubuga ng 3 estero sa Manila Bay matapos dumaan sa water treatment. Pam Vlogs, maraming salamat. Ang malinis pang tubig, pinabibilisan ni Simato ang clean up sa mga coastal area, lalo't makikita pa rin ang ilang basura na inaanod sa beach. Nagtanim din ang puno ng nyog sa bahagi ng Baywalk na bahagi ng rehabilitasyon. Sa oras na matapos, magtatalaga ng 3 istasyon ang DNR. First station ang Dolomite Beach kung saan pwede mag-swimming. Ang Station 2 para sa sunset viewing. Ang Station 3 naman kung saan pwedeng mangisda. Ang Oceana Philippines. Antindi! Kung sa Boracay daw may Station 1, may Station 2, Station 3. Dito rin may Station 1, Station 2, Station 3. Ano yun? Pwede ka daw dun sa isang station, dun daw yung mga fishing, nandun yung yung mga yate. Gusto kong makasakay sa yate ni Pangalawa, doon daw sa pangalawa, doon yung pwedeng, maligo ba? Wala sa utak ko yun, Pangatlo, yung, dyan yung maligo. Ayan, yung sa, dyan sa Dolomite na yan. Doon sa, doon ata sa to, yung sunset viewing.
Ay, grabe. Ang galing naman. Ano ba yan? Ikinadismaya na patapos na ang phase 1 ng proyekto, samantalang bigo pa rin gumawa ng pag-aaral ang DNR sa epekto ng dolomite sa kalikasan, habang ang Pamalakaya iginiit na hindi Ayan na naman ang Pamalakaya. Alam nyo naman ng Pamalakaya. Makakaliwa yan eh. Alam nyo na yan. nyog, kundi bakawan ang dapat itanim sa Manila Bay. Aksaya lang daw ito sa pera. Sa Grabe ha. Magtatanim kasi ng nyug din eh. Isipin nyo, ang ganda niya no. Talagang parang Boracay ang dating eh. Sand, tapos may buko-buko doon. Kaya lang, hindi kaya targetin ng mga nagbebenta yung buko doon. Ayun, Station 3 Sunset Viewing nga. Yun nga. Oh. kabila ng batikos, tuloy ang higit 300 milyong pisong Manila Bay Beach Nourishment Project. Leza Pardilia para sa Yung palakpakan! Yan yung mga hindi binabalita ng mainstream media. Ha? So, Phase 1, maligo. Phase 2, sunset. Phase 3, fishing. May Phase 4. Ano yung Phase 4? Boss. Doon ang boboso yung mga tao. Joke lang. Ha? Grabe naman. Isipin nyo, talagang tatapusin bago alam mo ito, sabi ko nga eh, yung mga ganito na lang, paano ko kontray ng mga dilawang taing lamig yan, di ba? O paano? Wala! Nga. Ay bakit? Yung dolomite nyo, yung mga tao tuwan-tuwa. O, kayo, dolomite. Binantayan pa. O, sino? Yung station na yon. Binantayan ng anong station yon? Ayun, wala nang siyang franchise. Di ba?